puno ng kahilingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Great day everybody! Welcome to Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Isa na naman pong Friday evening dito sa Pilipinas and to your places all over the world. Kamusta po kayo mga kasamba Pilipinas, mga kamabuhay ang Diyos sa galaw ng Diyos sa Pilipinas? Medyo mahaba yun. Dapat pala maisipan natin na abbreviation yun. No? Talagang tawan-tawa si Micah sa mga pangyayaring yun. By the way, tayo po ay nagbabalik dito sa ating online station, ang Samba Pilipinas Online Station. At tayo na naman ay celebrate, of course, every Friday we are having fellowship and a time of worship together, even online. At patuloy po niyong pagsuporta ay aming pinasasalamatan ng lubos-lubos. And this Friday evening,
ay of course, marami tayong pinagpapasalamat kay Lord. Isa na dyan, kanina lamang ay humakot na naman ang isa sa ating mga schools. Diyan naman sa Tagaytay, Junior Student Convention, Tagaytay City. Yan, At congratulations. congratulations to the Bride of Jesus Christ Learning Academy, Tagaytay for garnering first place overall platform, first place Bible Bowl, Yeah. first place tawag dito? One Act Play, first place Small and Sam, and then ano pa mga first place? Overall. Yes po, nasabi ko na. Quartet Female, first place. Poetry Female, first place. Pero alam niyo po, para makuha ninyo yung first place sa overall platform, ibig sabihin lamang noon ay talaga na-dominate nyo yung mga platform Correct. events na sinalihan ng mga bata. So yan po sila. And they were given also a command performance for the Small and Sam. So yan po ang mga pangyayari. Kanila lamang po yan nangyari. So we would like to congratulate, of course, Congratulations. Nanay Susan. Yan. And of course, Tatay Morris, the late Tatay Correct. Morris. And then Sir Moses, Ma'am Tonette, everybody, all of the... Si Nay Fides. Nay Fides, of course, the yeah, coach of congratulations. Bible Bowl. Congratulations Yeah, po. congratulations. And all the staff of BOJC Tagaytay, all the staff, all the parents, the coaches, and the students. Talagang congratulations sa inyo. Isa na namang hakot day for us. Amen. Thank you, Lord God. All right. Alright. Okay, bago tayo magpatuloy, sigaw na tayo. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Alright. Ayan, tuloy-tuloy ang galaw ng Diyos, mga kasamba Pilipinas, sapagkat ito ay hindi naaawat, hindi ito mapipigil, ito ay pupunuin ang buong daigdig. Kaya naman, tayo ay patuloy na nakikilahok at tayo ay patuloy na nagko-contend. We are continuously contending for the call and destiny of our beloved nation, the Philippines, na kung saan ay alam natin na ang Diyos ang gumagalaw at ang galaw ng Diyos ay talaga namang mga amazing na mga bagay. At alam natin na even the impossible things are becoming possible because it is God who is moving. Kaya dito ay ating patuloy na binibigyan ng importansya at ng focus ang mga bagay na nangyayari. At alam natin na isa sa mga prophecies, mga glorious words spoken of our nation is that we are a worshiping nation, called to be a worshiping nation, the burning bush of Asia, of course, a missionary sending nation, launching pad of the gospel, a light to the nation, and so many other glorious words spoken of our nation. And we are using our cutting edge, the cutting edge of true worship, ang sandata ng tunay na pagsamba, wherein we know that true worship is manifesting the life of Christ as we offer our bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is our spiritual act of worship, a reasonable service indeed. Ay alam natin, it is Christ who is using our bodily forms. Kaya naman, Christ is the one manifesting at sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ng lakad kay Kristo, ay tunay nga na nagmamanifesto ang buhay ng Diyos. Amen and amen. Marami tayong kasama ngayong gabi nito at mga din sa comment section natin. And since kasama natin si Ate Yuan, siya na magbabasa ng mga comments so far dyan sa ating comment section below. Alright, hello everybody. Hello po everybody. Blessed day po. Hashtag Samba Pilipinas from Ate Eileen Manalo. Great day po Samba Pilipinas from Ate Frenilyn. Great day po Samba Pilipinas from Ate Mylene Kim. Great day po Dad Mom and Samba Pilipinas from Tay Pastor Elnar. And blessed day po mga kasamba from Angeli Anyonuevo. Great day po Samba Pilipinas from Ate Ella and also from Ate Lizelle Albania. Great day to po. everybody at sa mga nag-comment na, great day sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nag-comment dyan, pwede kayo mag-comment sa ating comment section below because this is a fellowship as Yes. usual.
And you can tag your friends as well. For those na walang ginagawa ngayong Friday o nasa trabaho sila, they can listen to us. They don't need to watch. Pero if they are available, you can watch us live tonight as well. All right. Correct. Napakahalaga ng ating mga comments sapagkat sa bawat pagko-comment ay may nangyayari. We are articulating your comments here because we know that articulation and meditation of the living word brings forth the manifestation of the life of Christ. Yan, napakasarap simula ng ating programa ng Buhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas sa pamamagitan ng demonstrasyon ng buhay ni Kristo sa godly education. Sa ating Bride of Jesus Christ Learning Academy diyan sa Tagaytay ay talaga naman tayo ay nakikigalak at tayo ay kausap natin ang mga coaches, kausap natin ang admin ng BOJC at sabi niya ay talaga namang sa 27 schools na naglaban at nakilahok dito sa student convention na ito ay maliliit yung ating mga delegates, but then umaasa tayo, sabi niya, sa biyaya ng Panginoon, sabi ng ating Reverend Nay Susan, umaasa tayo sa substansya na meron ng ating mga estudyante, substansya ng buhay ni Kristo na talaga naman nakita natin at muli ay pinatunayan ng Panginoon na ang galaw ng Diyos sa pamagitan ng mga bodily forms ng ating mga estudyante ay patuloy na nagtatagumpay. Amen and amen. Talaga naman, dire-diretso, there is really progression in the move of God, even in the lives of our young people. At especially sa godly education na ito, talagang there is continuation of what has been started, of what has started long time ago. Simula pa yan sa mga, yung mga ano ngayon, actually yung mga nagko-coach ngayon, yung mga staff, part ng staff ay mga former na sumasali din sa mga ganyang conventions. Mga anak, nakita natin na ipapasa, nagpapatuloy from one generation to another, and the good thing is the succession is with progression. Amen and amen. Blessed day mga kasamba Pilipinas, sabi ni Pastor Tay Alan Esponilla at Kuya Boyd Cruz, great day po Samba Pilipinas. Congratulations po, sabi ni Eileen Manalo, and we're talking about victory, and kakanta tayo, awit tayo ng isang song about victory. Isang song na patungkol sa pagtatagumpay, especially ng mga anak ng Diyos. This song is called Mananagumpay. Mananagumpay. Ano bang basihan? Sino bang pwedeng kopyahan? Lahat ay grasya lamang. Wag na wag ka mawiwindang. Anin ng tagumpay. Kung ikaw ay sasabla, ito'y mawawalang saysay. Kung di mo sasamahan ng buhay. Ngunit kung ito'y makakatawid, siguradong iyong mababatid ang destinasyong inihanda. Tunay na tagumpay, sabay-sabay. Tayo'y mga mananagumpay. Tayo'y mga mananagumpay. Tagumpay. Sa dugo namin nananalaytay, kami ay mga mananagumpay. Laliman ng uhaw, kasalanay mapupukaw. Di na baling wala sa uso, basta't ika'y sigurado. Aanin ng tagumpay. Kung ikaw ay sasabla, ito'y mawawalang saysay. Kung di mo sasamahan ng buhay.
Ngunit kung ito'y makakatawid, siguradong iyong mababatid ang destinasyong inihanda. Tunay na tagumpay, sabay-sabay. Tayo'y mga mananagumpay. Daanan di kambilihan. Tayo'y mga mananagumpay. Walang himarang na laban at tanda. Tagumpay. Tagumpay. Sa dugo namin nananalaytay, kami ay mga mananagumpay. Tagumpay. 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 Sa dugo namin nananalaytay, kami ay mga mananagumpay. Sa dugo namin nananalaytay, kami ay mga mananagumpay. Alright, tayo'y mananagumpay. Sabi ni Leonie at sabi ni Eileen Manalo, yes, amen. Tayo'y mga mananagumpay at ang tagumpay ay nagmumula sa pagkilos at paggalaw ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tagumpay na merong tinatawag natin the purity of products. Sabing ganon, those who are giving value to eternal principles are those who will be receiving the purity of products. Kaya wag na wag kang mawiwindang sapagkat ang tagumpay ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Mula sa daloy ng buhay ni Kristo sa atin ay nakikita natin na ang tagumpay ay mayroong substansya ng purity. Kaya na napaka-importante at nakita natin kani-kanina lamang ang mga tagumpay ng mga ating mga students diyan sa BOJC Learning Academy, diyan sa Tagaytay. At talaga namang muli ay nagko-congratulate tayo at ating kinikilala ang pagsisikap, yung laboring with God. Our labor in the Lord is not in vain. But then of course, we are co-laborers of Christ at maging ang mga kabataan ay kasama natin na nakiki-labor. We are laboring for the glory of the Lord our God sapagkat sabi nga na witness ng banal na kasulatan, in everything we do, we give glory to the Lord. Kaya nga, when the Lord God, the hope of glory is coming out of our bodily forms, it is indeed glory to the Lord our God. The glory is coming out. The hope of glory using our bodily forms. Nakikita natin na lumalabas ang kalwalatian at ito ang buhay ng ating Panginoon Diyos, ang liwanag na kung saan ay nagpapawi at bumubura sa kadiliman. Kaya naman, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus at maging mamaya ay ating titignan ang mga tagumpay naman dito sa larangan ng tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera, pagmamanifesto ng buhay ni Kristo sa larangan ng negosyo, sa larangan ng makadiyos na kumpanya. At makita natin ang ilan sa mga pictures ng mga seminars na sinagawa diyan sa SODSO, sa ating kumpanya na meron tayo dito sa platform ng Samba Pilipinas. Ayan, ilan sa mga mga highlights ng mga seminars na mga nangyari diyan sa ating office, diyan sa SODSO Educational
Consultancy Services. Yan po ay nasa Dasmariñas, Cavite. So if you can visit, by the way, that place is also our Sodso Cafe. So pwede kayong chill dyan. As you can see, yan yung Yeah. mga co-workspace na tinatawag naman. So basically may mga ano rin dyan, may mga students na re-research or mga nagtatrabaho ng mga online jobs. Pwede rin kayong pumunta dyan to work and study. And also, of course, yung Sodso Cafe, dyan sa may bandang labas naman ng hall na yan. Ayan, makikita ninyo, yan yung Sodso Cafe. So, you can have your snacks there. Meron kaming coffee, hot and cold. And of course, may pizza tayo dyan. Talagang cafe na cafe yung dating yan. And we're waiting for the perfect time to bring that cafe here in San Jose City, Correct. Nueva Ecija. So, abangan po ninyo ang pagdating dito ng Sodso Cafe. Ayos na lahat ang permits natin, anak, at pwede na tayong mag-permit para itong somewhat like a restaurant na pwede nating magkaroon ng mga branches. At alam natin na itong lahat ng bagay na ito ay bunga ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, because in true worship, things are being divinely done. And the things that are being done divinely are the things being done by the Lord. Alam natin, it's not coming from the arms of the flesh, but it has in it a substance of the movings of God. Ang galaw ng Diyos na ating pinagsisigawan dito sa ating programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, ng ating sandata na laan sa ating bayan ay ang sandata ng tunay na pagsamba. Of course, marami nangyayari, anak, ng mga wars and rumors of war. Pero tayo naman ay binalaan ng Panginoon. Alam natin na wag tayong mangamba, wag tayong matigati, kundi bagkos ay patuloy nating gampanan ang mga bagay na nakaatang sa ating mga balikat. And we are continuously flowing with the now move of God. And of course, having in us the now instructions of the preceding word, ika nga, because man shall not live by bread alone, but by every word that cometh out of the mouth of God. Alright. Amen and amen. At ayan, may mga dumagdag sa ating mga comments pa. Si Elin Manalo, yes, amen. Great day po, Dad, Ma'am, and Samba Pilipinas, sabi ni Kezaya Domingo. Si Leonie Gula, ang siyang barista ng ating Sodso Cafe, ay yan po, si Leonie Gula. Thank you po, Lord. Sabi niya, si Joshua Deligero naman, yes, amen po. Si Ate Tess Agliam, amen po. Thank you po, Lord. Si Ate Shine de la Cruz, ayan, amen with 50 stars. Ayan, Nakakamiss yung mga maraming stars, ha? Ba't wala na nag-send ng stars? Ay, mukhang Ha? sinesend sa ating Ay, ganun ba? Gcash yung iba. Oo. Stars na lang. Send nyo sa stars niya para maganda yung tsura dito. Ayan. Lupit po ng barista po, sabi ni Kesaya. Magaling pa na barista si Leonie, ha? Oo nga. Mahusay yan. Great day po, Samba Pilipinas. Sabi naman ni Apple Fuentes. Power po. Salamat po, Lord. Sabi ni Aline Manalo. And tonight, we have released, ilan ang songs na na-release natin? 9. Hindi po, yung ano po pa, yung dito, sa live. Sa live. 1, 2, 3 kasama yung 3, Korean version. correct. So, pang-apat yung Korean version. So, 4 songs na po ang ating na-release dito. And tonight, another song, Korean version of a God-given song of Dad Elmer will be released tonight as well. Ang title po nun ay Awesome Presence. At of course, yung Korean title niyan, si Ate Ina na ang magsasabi sa atin mamaya. Hindi pala, dito si Yuan, no? Ina, anong title nito, ate? Yes, yung Korean, ate. What's the title, Yuan? Wala pa dyan yan. Sabi po, Junimun. Juni. Alright. Ay, joke Patuloy lang. natin na talaga alam natin ito ay tunay na pagsamba sa makadiyos na musika at maging ang mga ibang international version ng ating mga God-given songs ay patuloy natin na ito ay ginagampanan upang ang ating mga kapatid na mga Koreans at iba pa mga lahi na anuman lengguwahe na meron sila ay magkaroon din tayo ng mga version noon at upang ang mga letra, ang mga musika ng mga God-given songs natin ay ating maibahagi
sa ating mga kapatid na mga ibang lahi. Yan. Amen and amen. Ayan, dumagdag, no? Beautiful day po mga ka-SP Philippines, sabi ni Krisha. Beautiful as the new haircut of Ate Mix. Ayan, talagang may comparison. Tuwan-tuwa naman to. Talaga, araw-araw po nagpa-plancha ng buhok yan. Talaga, ang init na doon sa kwarto, Alright. kaka-plancha ng buhok. Ayan, and of course, may bago siyang haircut at na-encourage niya ang aming mother na magkaroon din ng bagong haircut. Kaya may bago na silang mga haircut. Sample doon sa baby. Alright, and sino pa? Great day po sa mga Pilipinas. Sabi na si Joshua Magpantay, si Leonie. Thank you so much po, Lord. Sa privilege po. Thank you so much po, Dad, Mami, Tate, Elnar. Si Sir Lambert Corpus. Yeah. So blessed with your songs. Mga buhay po kayo. Sir Lambert, thank you so Ayan, much. Maraming salamat kay Sir Lambert. Thank you, Anak, thank you. Talaga nagkakaroon siya ng influence, anak. Nagmamanifesto ang buhay ni Kristo sa kanyang larangan, sa, of course, sa godly education. Siya ay naka-assign dito at alam natin na tayo ay nagiging beneficiary ng mga bagay na may pinagkaloob ng Diyos sa kanya na siya ay maging maka-influence at alam natin na tuloy-tuloy ang pakikibaka ng katipanero na ito kasama natin na nakikipaglaban upang patuloy na magmanifesto ang buhay ni Kristo sapagkat ito ang dimensyon na meron tayo sa ating bayan. Ang tunay na pagsamba ay pagmamanifesto ng buhay ni Kristo. Mamaya anak, siguro pagkatapos ng another song ay mabigyan naman natin ng daan ang mga updates natin na nangyayari sa mga sa ating cohabitation, yung mga bata na talaga naman nagkakaroon ng patuloy na pagmamanifesto ng grasya ng Diyos. Nagigitara na, nagki-keyboard na, at talagang balita ko ay nagkakaroon yung mga bata natin ay sisimula na bumuno sa Espiritu at they are speaking in tongues at of course using the gift of tongues para magkaroon ng mga travail na magkaroon ng manifestasyon ang patuloy na tagumpay ng panawagan ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. Makapanood niyo po ilan sa mga highlights ng mga bata na sinasabi ni Papa. And of course, si Boss Lambert ay patuloy na nanonood niya. Mabataan niyo si Jetly, anak. Oo nga po, si Jetly ay kaya naka-under lang po sa kanya. So, Boss Lambert, thank you so much po ulit. Awitin sa atin tonight ni Ate Yuan ang song na ang title ay Ikaw Lamang, O Diyos, ang Masasaksihan. Pakinggan po natin and you can worship with us as you listen to this wonderful worship song for the Lord. Mapawang pag-ibig ko sa'yo, O Diyos. Inaalay kong lahat, katawan ito. Nagmamapawang iyong Espiritu sa buhay ko. Binabalot lagi ng liwanag mo. Kakainin ng liwanag ang lahat ng kadiliman. Papawiin ng lahat ng kasalanan. Babalutin ng luwalhati ang buong sanlibutan. Ikaw lamang, O Diyos, ang masasaksihan. Umapawang pag-ibig ko sa'yo, O Diyos. Inaalay kong lahat, katawang ito. Nag-umapawang iyong Espiritu sa buhay ko. Binabalot lagi ng liwanag mo.
Amen at amen at amen. Ikaw lamang, O Diyos, ang masasaksihan. Napakaganda ng letra, mga Samba Pilipinas, ng God-given song na ito. Kakainin ng liwanag ang lahat ng kadiliman. Papawiin ang lahat ng kasalanan. Mga minamahal, as the church is rising into spiritual maturity, alam natin na tatalo ang works of the flesh. Sabi nga ng banal na kasulatan, those who walk in the Spirit will not fulfill the works of the flesh, the lusts of the flesh. Kaya naman nakita natin na ang letra ng awiting ito ay naka-align sa mga eternal principles na sinasabi ng banal na kasulatan as we are continuously articulating it through songs. Alam natin na merong kapangyarihan. There's power in our words. Sabi ng scripture, life and death is in the power of the tongue. There is power in articulation. There is power in the mind, power in meditation. Because what a man thinketh, that is he. And of course, in our cutting edge of true worship, we know that the functionality of the mind, the functionality of the tongue is always given, offered unto the Lord our God. At alam na natin na makapangyarihan ang mga bagay na mga spiritual weapon. Alam natin, spiritual weapons are more powerful than the natural weapon. Kaya naman, tayo ay patuloy na nakikibuno at ang patuloy na galaw ng Diyos na ito ang nagdadala sa atin upang patuloy na pawiin ang kasalanan. We are in a constant battle against the works of the flesh and even sin, and the last enemy is death. And sin is, the wages of sin is death. But as we are continuously flowing and moving with the Holy Spirit and offering our bodies and letting the Christ use our bodily forms, alam natin na napapawi, natatalo ang gawa ng laman. Because the church is being built, the church is rising into spiritual stature, spiritual maturity, spiritual ranking, at alam natin spiritual growth. Kaya naman tuloy-tuloy, sabi nga ng salita ng Panginoon, Jesus said, I will build my church. It is Christ, it's Jesus Christ who is building His church. And as we co-labor, as we are participating, as we are doing what we are seeing the Father is doing, ay talaga naman masasabi natin na ang tagumpay ng galaw ng Diyos ay hindi mapipigil, hindi ito maawat, at pupunuin ito ang buong daigdig. Amen and amen. Amen po. Thank you po, Lord. Sabi ni Leonie Gula. Amen po. Sabi natin Tess Menyorca, si Ate Maylene Kim, ganun din. Amen po. Yes, Lord. Sabi ni Eileen Manalo. Yes po, Lord. Amen po. Sabi ni Leonie at si Pastor Ezekiel. Blessed Friday, Kasamba, Pilipinas. Great day, Samba, Pilipinas, watching from Carmona, Cavite. Sabi natin, Shine de la Cruz. Thank you, Lord, for your grace, more than sufficient enough for us to stand up and be firm according to our spiritual stature. Sabi ni Isaiah Joshua. Amen. And of course, yung nababanggit ni Papa kanina, yung mga ilan sa mga highlights ng mga bata namin sa aming church family. Mapapakita sa atin ni Ate Ina this afternoon. Ilan sa kanila ay talagang magagaling ng tumugtog ng mga instrumento. So, whatever it is, sige lang. Ano nyo lang, isa yan, no? Ayan. Unang-una na dyan si Irene na tumutugtog ng ukulele. Ayan na po, anak ni Joshua at Tikrisha. Magpantay. So, nasa dugo talaga yan ang kanyang kumakanta pa, oh. Talagang alright. Sino pa yung mga iba dyan, ate? Marami po yan eh. Yan yung, ilan taon na ba si Irene, Micah? 6 years old. Yan naman si Sean Fuentes. Ilan taon na si Sean? 4 years old. Pakinggan nyo po yan. May kinakanta siya dyan eh. Mami, sing. Intro muna. Ano yung kanta dyan? Ikaw, Micah?
Basta hindi. Kaya magsabi, ano kinakanta ni Sean dyan. Kaya pwede I-comment sila ninyo. mag-comment. Ano? Comment nyo kung ano kinakanta niya kasi hindi namin naririnig dito eh. Alright, yan si Sean Fuentes. Kanina si Irene Magpantay. Isa pa ate. Another one? Wala pa. Okay. Si Kobe Nathan ay nagkakaroon na rin, ano? Ayun, 4 talagang years ano na old, siya. 5 na ba? Oh, 5 na five. si Kobe. 5 years old ay talaga magaling ng tumugtog ng ukulele at nakikita natin na sa environment na meron tayo sa ating tahanan, sa mission house natin, ay talaga naman na itong mga batang na nakakohabs ay talaga nakikita natin na nagmamanifesto ang buhay ni Kristo sapagkat we are into building godly family, godly couple, and godly community, godly environment. At talaga naman nakikita natin dito sa ating komunidad ng Bagong Bayan, the New Nation, na kung saan ito ay a group of churches na ating kinabibilangan ay patuloy na nagkakaroon ng pagbo-blossom ang bawat portion na ginagampanan talaga as the portions are blossoming, the integration is happening at Amen. nabubuo po ang katawan ng ating Panginoon. The divine nature is continuously being activated. And of course, one of the powerful spiritual weapon for manifestation is true worship. True worship is a very powerful tool, spiritual weapon for manifestation. Kaya naman nakita natin maging ang mga bata ay merong grasya. And it's all by grace. Sabi nga ng awitin na inawit kanina na mananagumpay, wag na mawiwindang sapagkat ang bawat tagumpay na ito ay hindi nagmumula sa ating kakayanan, kundi ito'y grasya, ito'y biyaya, ito ay daloy ng buhay ni Kristo na nagmamanifesto sa katawan, sa mga bodily forms ng mga tunay na mananamba. Yes, amen and amen. Ayan, nag-comment yung mga magulang ni Sean pa sabi ni Apple. Sa katawang ito, maluwalhati ka po. Yun pala yung kinakanta niya kanina. Yung isa sa mga ni-release natin na kanta ni Tito Raymond Dampitan. Thank you po, sabi doon ni Sean. You're welcome. At patuloy pong binubuo namin ang aming junior band na kinabibilangan ng mga batang ito. Talagang mga ganyang age yung sinisimulan namin. Amen. By the way, si Arco Boy ay mukhang drummer ito kasi pinagpapapalo lahat ng makita sa bahay. Pero ano rin siya pa, preacher. Correct. Kasi minsan nanonood ako ng Worship TV. leader din na. Yes. Marami po sinasabi. Tapos yung dulo, Amen! Sabi sa akin. Amen. Ayan. Alright, di ba? Alright. Napakaganda. Ayan, Kaya nga, amen. tuloy-tuloy ang galaw ng Diyos. Sigaw tayo, anak! 1, 2, 3, mabuhay! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Before we call Ate Ina to render us the Korean version of Awesome Presents, we're going to hear another song from Yuan tonight. At ito namang awiting ito, nakakantahin sa atin ni Ate Yuan. Ang title po nito ay Manifested Glory, another God-given song of our dad, Bishop Elmer Magbantay. Lord, use me to proclaim your liberty
Napakaganda, manifested glory. Ano, ayan, ay may kinalaman sa sandatang laan sa ating bayan that we are called to be a true worshiping nation. And true worship is manifesting the life of Christ, the manifested glory, the glory in the inside of us, the hope of glory coming out. That is why that song is called Manifested Glory. And we offer our bodies. Here's my heart, here's my hands raised up to you. Talaga naman ito mga God-given song. Nakita natin na ang tunay na pagsamba ay sa lahat na aspeto. Kanina pinakita natin sa aspeto ng godly education, sa makadiyos na eskwela. Of course, sa pamamahala ng pera kanina. And of course, sa pagpapamilya, makadiyos na pamilya, including itong mga ating mga bata na sabi ng banal na kasulatan, aligning ourselves sa sinasabi ng prinsipyo ng salita ng Panginoon. Train up a child in the way they should go. When they grow old, they will not depart from it. And of course, ang makadiyos na musika, at kaya naman ang maganda, ang ating Tagalog God-given songs, English, at ngayon, meron pa tayong mga Korean version. Kaya muli anak ay aawitin ating... Yes, since nandiyan na si Ina, mag-hi muna si Ina sa ating listeners. Ayan, bigla nawala sa camera. Bumabalik. Alright, say hi to our listeners in Korean, ate. 안녕하세요, 여러분들. Ayan. Hello everybody. And of course, ang kakantahin sa atin ni Ate Ina, ikaw na mag-explain, ate, ng iyong kakantahin ngayon, kahit hindi sa Korean. Ang kakantayin ko po ngayon is yung yung Awesome Presence po, na compose po ni Dad, yung pinaka-una po, Dad, na na-compose niyo po. Tama po. And the very first composition of Dad Elmer. So, huwag na natin patagalin. Let's hear it from Ina Dampitan, Awesome Presence Korean version. 주님 얼굴 닿기 위해 아침에 일어납니다. 주님 복 이기기 위해 아침에 일어납니다. 주님은 나의 모든 것이시고 제 영혼을 만족시킬 수
napakagandang awitin, kahit na, of course, hindi natin naintindihan sa lengguwahe na Korean, pero meron naman tayo dyan na lyrics na pinalalabas. At para, of course, sa mga nakakaalam ng awitin na ito, ay talaga naman na fill me, Lord, with your awesome presence. Kaya naman napakaganda na tayo ay maging instrumento ng Panginoon. At of course, we are taking our responsibility as a true worshiping nation. Alam natin na malaking bahagi nito ang musika at ang mga God-given song. Kaya naman tayo ay sa grasya ng Diyos, we are being led na ito ay mga God-given song natin ay magkaroon tayo ng mga international version. At salamat sa Panginoon sa kanyang provision ng kaalaman, karunungan at kakayanan na ito ay maisalin sa Korean language nang sa ganon ay tayo ay makapag-ambag sa mga kapatid nating mga Koreano na kung saan ay patuloy rin na nakikipaglaban na ang buhay ng Diyos, ang buhay ni Kristo ay magmanifesto sa kanilang lakad. Of course, ang lahat ng bahagi ng katawan saan man parte ng mundo ay alam natin na ang galaw ng Diyos ay mananagumpay. Ang galaw ng Diyos, at the end of the day, it is the move of God who will prevail. Ayan. Amen and amen. Napakaganda po, no? Kahit di mo naintindihan, feel na feel mo ang mensahe ng awitin. Also presence. Actually, may Tagalog din yan pa, di ba? Yes, meron. So, meron siyang Punuin ang English, presensya. Tagalog, and then Korean. So, salamat Ate Ina and Ate Maylene. Magandang gabi sa lahat ng viewers at magandang gabi Pastor Elmer, Pastor Mark. Magpantay at magandang gabi sa Samba, Pilipinas. Sabi ni Pastor Jack, thank you so much, Pastor Ayan, Jack. maraming salamat. Meron naman tayong bagong mic na magagamit. Kaya nga, Because of talaga Pastor naman, Jack. purihin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Pastor Jack, and of course, si Pastora Janet, and of course, hindi lamang sila ay nagiging source ng pagpapala, nagko-contribute para sa ikagaganda ng ating platform ng Samba Pilipinas sa programang, of course, Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, kundi bagkos sila ay very faithful na mga anak ng Diyos, mga katipanero na sa kanilang portion, sa kanilang dimensyon, larangan na iniatang ng Diyos sa kanila, ang bed of promises, ay talaga naman na nakita natin ang kanilang katapatan at maraming mga kapatid tayong mga kapwa nating mga Filipino remnants na patuloy na nagkakaroon ng sindi ng apoy upang patuloy na panghawakan ang mga pangako ng ating Panginoon Amen Diyos. and amen. So pagpalain pa po kayo, Pastor Jack and Pastor Janet, at sa buong pamilya ng Damaso. Yes. And of course, ang Bed of Promises na kanilang programa na sobrang pinagpala ng katagumpayan ng ating Panginoong Diyos. Merong kinoment si Ate Maylene Kim. Ate Ina, pakibasa nga atin ang comment ni Ate Maylene. Kasi Korean. 우리 쌤은 노래를 너무 잘했습니다. Ano ibig sabihin nun? Galing daw po kumanta. Ayun, talaga. May nag-comment na Korean. Samsamnida. Alright. Baka hindi yun ang translation nun, ha? Ang hirap basahin, no? Ang hirap pa ng tunog, di ba? Ayan, thank you po Lord, sabi ni Tito Raymond Dampitan. Amen and amen po, sabi ni Tita Marie Suacos. Amen po, sabi ni Deborah Dampitan. Amen, thank you Lord for your awesome presence, sabi ni Tita Maris. Ayan pa, meron pa. Asan pa? Ayan, Ate Ina, go. 주님 감사드립니다. Amen. Amen. Ano yun? Thank you daw po Lord. Amen. Ayan. Talaga naman, praise God. Actually na, mali yung pinapasok kay Yuan, sabi ni Yuan kanina. Ego Almayo, sabi sa akin. Hindi, si Yuan po, marunong din magbasa to eh. Ayan, Di ba kaya mo rin basahin yan? Oh. Kaya rin niya eh. Oo Sige, yung huli lang. Yung huling sinan ni Ate Maylene para tingnan natin kung tama. 주님 감사드립니다. Tama, 아멘. Ina?
Si Maika naman, si Maika. Pwede na Pa, ikaw naman pakawalan pa. ito. Pakawalan na ito, no? Of course, we are missionary sending nation, anak. Kaya naman, kailangan, at itong mga grasya na ito ay dumarating. At sabi nga ng ating Pastor Jack, All the glory to God. glory to God. Talaga naman, indeed, the glory belongs to God. Sabi nga ay, sa atin ang kagalakan, sa Diyos ang karangalan. Yes. Ayan. Kaya naman talagang purihin ng Panginoon at alam natin na of course, paulit-ulit natin sinasabi dito sa ating munting programa, Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, that our cutting edge is through worship, and through worship is manifesting the life of God. Amen, amen. Alam niyo, si Pastor Jack po, talagang ang suporta niya sa ministry namin, hindi lang dito sa Kaya nga, comments, no? simula pa Simula sa pa ating noon. concert natin, ng katulad ng mga Agila concert. Yes. At of course, sa Tinig ng Himala, kami mga magkakasama ng tawagin kami ng Diyos. We are being summoned by the Lord to really serve the Lord. At sa grasya ng Panginoon ay nakakatawid kami na kami magkasama na nagkakaedad pero nananatili na ang grasya ng Diyos ay nagbibigay sa amin ng kakayanan na siya ay paglingkuran sa abot na aming binibigay na kakayanan ng Diyos. Amen. All glory belongs to God, indeed. Ayan, talo ang Google Translate po sa ating guest. Ang galing, sabi ni Isaiah Joshua Magpantay. Magaling talaga, no? Amen po. Thank you po, Lord. Sabi naman ni Leonie Gulat. And of course, before we finish our program for tonight, Ina, isang encouragement naman sa mga katulad mo na merong passion for teaching, especially in your case mga Korean ang iyong mga tinuturo, Korean language ang tinuturo mo. So an encouragement for those young people na gusto rin tahakin ang iyong tinatahak sa ngayon. 우리는 하나님 아들로서 힘든 시간 당연히 있을 거죠. 근데 그냥 포기하지 말고 비관하지 말고 우리 하나님 계신 안에 계시고 있는 하나님 때문에 우리는 잘 이길 수 있죠. 감사합니다. Kamsahamnida online station. Ano ba? Pagka Pilipinas Unida online station. Ano muna sinabi mo ate pala? Because of the Lord po inside us, kahit ano po ay kaya po nating mapagtagumpayan po. Ayun, no? Kahit Tagalog na yung sinasabi niya, parang Korean pa rin hindi. Ang galing, ano? Ayan, pa. Yes. Alright. Of course, tomorrow, anak, tayo ay gagawi dyan sa lugar ng Las Piñas sapagkat, of course, ang ating mga workers ng Panginoon Diyos ay binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng degree. Of course, ito'y kanilang magagamit sa mga kanilang mga susunod na misyon. Kaya tayo nagpapasalamat and even to our partner, Doc Alex Aquino, na ito'y makasama natin na nagsimula kami sa Galaw ng Diyos in the prophetic move. Siya ay, of course, sa kanyang larangan, siya ay nagkaroon ng katapatan at, of course, na naging pagpapala ito sa ating mga nire-raise up na mga spiritual fathers ng ating tribo, mga, of course, missionaries na ating nire-raise up, ay siguro pakawalan natin anak si Ina para maipakita sa atin. Yes, thank you so much, Ina. Thank you po. Alright, maraming salamat anak. Yuan, meron kasi sinad si Pastor Jack, pakibasa naman. Hindi ko din alam kung ano ibig sabihin. 하나님께 영광을 돌립니다. Ano ibig sabihin nun? To be You- translated by Ati. Ate Ina, anong ibig sabihin nun? The glory of God po be manifested. Wow, the glory of God be manifested in this. Wow. Ayan, ang galing naman pala ni Galing Pastor pala. Jack. Alright, Pastor. Magaling din pala mag-Korean si Pastor. Ayos, ha?
Okay, yeah, hey, congratulations po, graduates. Congratulations po, sabi ni Apple Fuentes at ni Ate Maylin Kim. Congratulations as well, Ate May. Congratulations. Kahit nasa Korea si Ate May, graduate siya at paproxy siya ni U1 siguro tomorrow. Ayan. Unang-una na dyan, si Dad Elmer, si Yeah. Pastor Anay Cecil, Pastor Tay Elnar, Pastor Tay Alan, yours truly, si Brother Arnold Belina, si Brother Joshua, si Sister Mylene with a contact lens, at si Sister Rafaela Joy, si Brother Franz, at si Sister Steph May May. Pablo. Alright. Alright. Palakpakan natin. Congratulations to all graduates. Congratulations. Congratulations. At talaga naman, grabe, ang Panginoon, tuloy-tuloy ang kanyang galaw at ang preparation na kanyang talagang inihahanda ang lahat ng ating mga missionary para sa pagsabak, bitbit ang galaw ng Diyos at of course, ang mga natural na credential na kanilang kakailanganin upang patuloy na mabitbit ang galaw ng Diyos, ang dimensyon. Meron tayo sa ating komunidad ng Bagong Bayan at alam natin na talaga naman, we are continuously, sabi nga ng mga events na ginagawa natin, occupy, katulad, ito'y align sa sinabi ng Panginoon, occupy till I come. At of course, sa mga events na ito ay katulad ng Siglo Pilipino ay nakaangkla sa pangitain na meron tayo sa ating bayang Pilipinas, isang siglo Pilipino, 100-year rise of our nation to her glorious destiny. Amen and amen. May grad celebration daw po, sabi ni Isaiah Joshua. Congratulations po, sabi ni Joshua Deligero at ni Deborah Dampita, Ma'am Pupogi at ang gaganda. Congratulations po to all po. Ayan. Maraming salamat for the words of congratulations. Kung tawag doon, congratulatory words for all the graduates. Ayan, umahabol si Leonie Gula. Congratulations po. Si Tita Maris, wow, congratulations to all graduates. At yan ang mga bumati sa atin so far. And it's already 7:06 p.m. tonight. At maraming salamat for joining us again tonight dito sa ating Samba Pilipinas online station. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. At makikita pa tayo next Friday at 6 p.m. Philippine time. Abangan ninyo ang isa pang i-release nating awitin. Hindi lang natin alam kung ano. And by the way, those are the businesses of our church family. Hindi ko na iisa-isahin. Tignan nyo na lamang po ang mga negosyo na yan. Ay, may bagong pasok doon Your Imahe. Meron na tayong photo booth dito sa ating mga businesses sa family natin. So patuloy na nadadagdagan yan because of the mission that we are having here in Samba Pilipinas Ministries. And for those of you who would like to support our ministry, Samba Pilipinas, you can send through GCash na nakapost din po dyan. Alright, so those ang mga financial arm ng Samba Pilipinas Ministries. Maraming salamat once again to all of you may humahabol. Si Nanay Ninang Nora Gutierrez, Taligato. Great day po, Samba Pilipinas. Miss you all. We miss you, Nay. We're going to see you Soon. this November for the anniversary. Yes. At lahat kami ay kasama. So, Alright. matatapos na ang Of course, pagkamis. celebration, anak, Celebration, na- of course, ng Samba Pilipinas. A decade of Wow, Samba 10 Pilipinas. years. Diyan Alright. natin isi-celebrate yan. Yeah. One of the celebrations pa, no? Oo Sa nga. South Korea natin Magkaroon tayo ng gagawin. events dyan, anak, sapagkat alam natin na dyan Pinanganak. pinanganak ang Samba Pilipinas platform. Amen. So, see you na this November. Medyo malamig. Paki-save kami ng mga winter clothes. Kasi medyo malamig na yung time na yan. Pasok na ng winter yun. Papasok na po yan. Oo. Salamat po, Lord, sabi ni Pastor Tay Elnar Magpantay. Maraming salamat po. At of course, Ate Yuan, final words before we go. And thank you po for joining us this evening and abangan niyo po next week for our new released song. Yan. Yay, sabi ni Nanay. Yay pala. Yay. Nay, if we can participate, kung gusto niyo pong magkaroon ng worship team dyan sa November, we are willing to lead the praise and worship this coming November para naman meron kaming participation sa ating church anniversary ng
BOJC South Korea. Yes. Again, anak, congratulations sa ating Congratulations, BOJC BOJC LA Tagaytay. Ayan, super congratulations. Talaga namang grabe ang tagumpay na pinagkaloob ng Diyos sa ating mga students. Of course, again, ang pagle-labor ng admin, ng staff, at lahat ng mga parents. Congratulations to all of you po. Congratulations once again, and congratulations to all students of the Bride of Jesus Christ Learning Academy, Tagaytay City. Congratulations kay Aris, anak, at kay Ayun o, Arvin. Kuya Aris at Kuya Arvin, congratulations sa inyong mga anak at asahan namin ang inyong blowout because of your children's first-timers yan yung mga anak Kaya- nila. So talagang grabe si Lord. And of course, thank you so much to our team, technical team, Ina and Hagay. Thank you so much. Thank you. And thank you for our band, of course, Yuan, Micah, and myself, Dad Elmer, for tonight. At Thank- magsama-sama tayo, thank you makita-kita all. tayo muli next Friday dito sa Samba, Pilipinas. Online Station presents Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Isang sigaw, 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Good night, everybody.